Calefabton, amoy nakaka-joyful. 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 Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang. Bago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso, tuwing Sabado, 3:00 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Ascenso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Agri Ascenso na naman. Sabado na naman pong muli. Kumusta kayo? Si Ka Henry Uri po ito. Kasama ko po siyempre ang Assistant Director ng DA, Agricultural Training Institute. Walang iba kundi si Ma'am Niet Arceo. Ma'am Niet, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Magandang hapon Ka Henry. Magandang hapon sa nanonood at nakikinig sa Agri Ascenso. Isa na namang mainit na talakayan ang ating handog sa ating mga kababayan bilang pagdiriwang sa buwan ng magsasaka at mangingisda ngayong Mayo. Yun ang ating ipinagdiriwang mamano. At mahalagang isabuhay ang selebrasyong ito at hindi lamang po sa pagbibigay pugay, kundi ang panawagan ay palakasin ang suporta, teknolohiya at kabuhayan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan na siyang bumubuhay sa ating bansa. Ano po? At kaugnay nito, ma'am, ay Magiging topic Oo. natin ngayong hapon, Ka Henry, ang kahalagahan ng sapat at ligtas na pagkain na ating kinakain saan mang panig ng mundo. At ngayong hapon, syempre makakasama natin si Miss Mary Jude Ecasiana, isa sa mga trainers mula sa Lead Smart PH, kung saan tatalakayin natin kung paano nga ba mapapanatili ang kasiguruhan or yung food safety, no, mula sa pagtatanim hanggang sa ito ay makarating sa mga hapag ng ating mga kababayan. yan, food safety, napaka-importante po niyan. Ano po? Kailangan malinis, pero hindi lang basta malinis, dapat ligtas yung ating nabibili at niluluto hanggang sa ating pong ihain sa ating pagkainan. Pero bago ang lahat, pag-usapan nga muna natin ang naging episode natin ng May 2, 2026. Ito ho ay ang Farm to Table and Slow Food Movement in Pangasinan. Kasama nga natin Ma'am Niet, si Ma'am Leia Astrud Santiago. Siya yung owner ng Our Farm Republic sa mga tarim sa Pangasinan. Ma'am, ano ba yung ating napagtalakayan? Kasama po natin si Ma'am Leia. Siyempre, Ka Henry, yung description muna ng Our Farm Republic, meron silang 5 hektarya, diversified po ito. Makikita ang iba't ibang mga components, no? Merong gulayan, palayan, herbs, fruit trees, livestock. Gaya nga ng nasabi ni Ma'am Leia, ang advocacy nila ay
team always busog. So, Yun. yon ka Henry, food sufficiency sa bawat komunidad ang kanilang advokasya. Oo, kaya yung kahulugan po ng farm-to-table concept, yun po ang konsepto kung saan karamihan sa pagkain na inihahain sa kanilang mga bisita, galing mismo sa kanilang mga tinanim. At kanya pagka pumunta kayo roon, siguradong sariwa, ligtas, walang chemical, natural na natural, ma'am. Yung kanilang mga pagkain inihahain habang naipapakita sa ating mga bisita yung magandang kalidad ng kanilang ani. At syempre, meron sila, ma'am, ano ba yung tinatawag na seasonal menu at visitor experience? Yun ka Henry, kasi nakasalalay sa farm, no, yung yung kanilang pagkain, hindi lahat, kumbaga hindi consistent na may menu sila na yun lagi. So kailangan magpa-reserve daw muna dahil nakabase ang kanilang menu sa kung ano yung kanilang ani sa season ng farm. So kung ano lang yung meron, no, yung pero syempre meron silang staple products tulad ng native pig dishes, habang nagbabago naman ng ibang pagkain depende sa available harvest. At syempre ka Henry, dahil dito nabuo din yung Pangasinan Slow Food Heritage Community. Yun. Na kung saan ay na-inspire sila sa kanilang mga trainings mula sa amin sa ATI at sa Slow Food Movement mula sa Italy, dahil pinopromote nito yung traditional na pagkain at food heritage nila sa Pangasinan habang hinihikayat ang paggamit ng malinis, ligtas at lokal na pagkain. Pero gamit din nila yung modern technology, makabagong teknolohiya sa kanilang pagpa-farm. Isa po sa malaking tulong kasi sa kanilang operasyon yung paggamit ng solar water pump. Suportado rin po ninyo sa DA kung saan nakatutulong ito upang mas maging sustainable ang water supply ng farm habang ipinakikita rin sa ibang magsasaka ang kahalagahan ng climate smart technologies. At syempre yung kanilang market linkages, yung networking nila ay napaka-importante kung saan nakapasok po sila doon sa mga malalaking market na kagaya ng hotel, restaurant, supermarkets, kasi yun ho sinasabi ni Ms. Leia, mas magiging sustainable ang negosyo kasi kapag sama-samang nagtutulungan ng mga magsasaka upang matugunan ang bulk, yung tinatawag na bulk requirements ng buyer. Oo. Siyempre ma'am, yung value adding, napaka-importante nun, Yes, ka Henry, kasi 'di ba gaya ng nabanggit niya, nagkaroon ng oversupply ng kamatis sa kanilang lugar. Kaya naiproseso po nila ito ng iba't ibang products tulad ng tomato jam, sun-dried tomatoes at spaghetti sauce, tomato sauce at marami pang iba. So sa pamamagitan ng value adding, napahaba nila ang shelf life ng produkto at nadagdagan pa ang halaga nito sa merkado. Yeah, may mga plano po yung kanilang grupo, yung hapag, hardin at pagkain, isa na rito. At syempre, may mga hamon din naman sa kanilang negosyo, yung sustainable farming, pero binanggit niya ma'am yung dalawang malalaking kinakaharap. Syempre, yung climate change, lahat apektado niyan At yung kailangan din, sabi ni ma'am, yung mindset, yung mindset. Yes. Hindi lang ma'am sa bilang may-ari, kundi dapat yung mindset ng may-ari, mindset din yon ng mga nagtatrabaho. Okay, so yan ang ating naging topic po last Saturday. At bilang konklusyon, sinasabi po nga nila na ang organic farming, farm-to-table practices at slow food movement ay mahalaga para sa ating food security. Lalo na sa kalusugan at sustainability, kung kaya't tinataguyod nila yung slow food movement. Last Saturday episode, ayan po ang ating tinampok. Samantala, dumako na tayo ngayon sa ating mga balita mula sa DA at ATI. Hatid ni Ma'am Nyet. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ma'am Nyet, go ahead.
Yes, maraming salamat ka Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Inanunsyo po ng DA at ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng BARM ang mahigit 904 milyong halaga ng investment opportunities para sa mga prioridad na produktong agrikultura at pangisdaan sa ginanap na First Hand-in-Hand National Investment Forum noong April 30. Kabilang sa mga itinampok na produkto ang mangga, kakao, kape, kawayan, seaweed at goma na may malaking potensyal sa local at export market. Layunin nito makahikayat ng mas maraming pamumuhunan upang mapalakas ang agribusiness at kabuhayan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Samantala, tuloy pa rin po ang registration para sa Young Farmers Challenge Program 2026 ng Department of Agriculture. Kaya may pagkakataon pa ang mga kabataang nais magsimula ng sariling agribusiness na makapag-apply sila hanggang May 30. Bukas ito para sa mga may mga agribusiness ideas na ating mga kabataan na nais makatanggap na financial grant para sa kanilang mga proyekto. Para sa kompletong detalye, bisitahin ang Facebook page ng Department of Agriculture. At para sa iba pang updates at anunsyo mula sa Kagawaran ng Pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At mula naman po sa amin sa Agriculture Training Institute, good news para sa mga nais matuto ng digital farming. Bukas na ang aplikasyon para sa Digital Farmers Program sa ATI Region 9 para sa mga farmers at irrigators associations sa Zamboanga del Norte. Gaganapin ito mula July 27 hanggang 31 sa Dipolog City, kung saan matututunan ng paggamit ng digital tools at makabagong teknolohiya sa rice farming. May pagkakataon ding makatanggap ng 190,000 pesos worth na farm tech package ang mapipiling asosasyon. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa ATI Region 9 para sa kompletong detalye. Samantala, may 10 slot po para sa mga interesadong sumali sa Training of Trainers on Good Agricultural Practices for Onion Production and Management, ang ATI Northern Mindanao. Nagaganapin mula May 11 hanggang 15 sa Malaybalay City sa Bukidnon. Bukas ito para sa mga agricultural extension workers sa Region 10 na nais mapalawak ang kaalaman sa onion production at management, kaya mag-apply na habang merong slots pa. Abangan ang iba pang announcements mula sa ATI. Follow kami sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yan lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Ma'am Nyet. Alas 3:12 na po ng hapon. Babalik tayo sa iba pang mga impormasyon sa ating Agri-Ascenso. Ito ang Agri-Ascenso. Agri-Ascenso. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Good
Abay, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide.
Kapkon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila. Ito muna ang ating techno tip number 1. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang Lead Smart PH ay isang modernong e-learning at training platform na tumutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga magsasaka at agricultural extension workers. Bilang ATI-accredited Private Agriculture and Fisheries Extension Service Provider o PAF-ESP, nagbibigay ito ng flexible access sa training materials na pwedeng matutunan kahit saan at kahit kailan. Lead Smart ay kaagapay tungo sa agrikulturang matagumpay. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, atin pong puntahan na ang ating paksa at sino ang ating magiging panauhin. Ma'am Nyet. Yes, Ka Henry, makakasama natin ngayong hapon isang professional food technologist, retired na po, pero aktibo pa rin sa pagsasanay, no? Isa sa mga trainers ng Lead Smart PH. At syempre, yung Food Safety Compliance Officer Training Course, ang isa sa kanyang pinapangunahan na pagsasanay. Isa din po siyang part-time lecturer sa University of the Philippines, Diliman, sa College of Home Economics, Department of Food Science. Gaya na nabanggit sa ating Technotip, ang Lead Smart PH ay isa pong extension service provider o kaagapay ng ATI sa pagkandak ng mga training programs. Ka Henry, makakasama natin ngayong hapon, walang iba kundi si Miss Mary Jude Ecasiano. Magandang hapon, ma'am. Welcome po sa Agri Asenso. Okay, magandang hapon po, Ma'am Niet at saka Sir Henry. Hi, ma'am. Salamat po sa pangayayang ito. Salamat din po sa inyo at pinaganda nyo pang lalo ang aming hapon. Ma'am, itong inyong kurso, no, professional food technologist. Po. Ito talagang kuan po ito, ma'am, ano? Ito isang mahirap-hirap din yatang kurso ito. Tama ba? Oo, mahirap ito kasi, di ba? Lahat naman po, Sir Henry, mahirap. Pero kailangan lang talaga ng sipag at syaga. Oo, pero yung pagiging food technologist, ma'am. Puro chemistry yata. Di ba? O, tama ba yan, ma'am, ano? Oo. Tapos, teka, merong, ano ba itong, ma'am Nyet, kayo muna, ano ba itong Lead Smart PH? Lead Smart, yes. Ano ba ito? Kayo ang lumikha nito sa DA, sa ATI, tapos naghanap lang kayo ng mga trainer, o siguro tanungin na nga natin si Ma'am si Ma'am Mary. Ma'am, ano ba itong Lead Smart PH na ito? Sir Henry, Ma'am Niet, ang Lead Smart po actually is a startup company po. Ito po ay accredited, no, to provide food safety and food safety related trainings. Initially po para sa food industry, but we are yung aming pakay ay at layunin ay mag-reach out po sa mga SMEs, sa mga farmers, mangingisda, kasi ito po yung mga sektor na malaki po ang taya in terms of food security at food safety. Pero bakit po ito tinawag na Lead Smart PH? Lead Smart. Kala ko tuloy cellphone ito, ma'am. Naku po, hindi po ako ang may-ari ng Lead Smart. I have just been invited po, Sir Henry, to be one of their trainers na tinanggap ko dahil po sa aking advokasya pagpatungkol sa food. Food po yung aking advocacy, and yung advocacy involve
food security dahil po ang Pilipinas one of the most food insecure countries. Siguro Ma'am Niet, alam ho ninyo yan. Pag sinabi ho natin food insecure, hindi ho nakakatanggap ang majority ng ating kababayan ng healthy and nutritious food that will meet their nutritional requirements. And one of food security is to make sure po, Sir Henry, na ligtas ang pagkain. Meron ho tayong pagkain pero hindi ligtas, we defeat food security po. Kalakas na natin kumain, insecure pa pala tayo noon, ma'am. Oo. Siguro ka Henry, base kasi sa data din ng FNRI, yung Food and Nutrition Research Institute, ang laki din ng malnutrition rate natin, especially sa mga children natin, no? Yung stunting na sinasabi, hindi sila lumalaki. Medyo mataas. So marami sa ating mga rehiyon ang may ganon. Kaya natutuwa ako na binanggit ni Ma'am yung food insecurity kasi hindi lang in terms of kasiguruhan sa pagkain, yung availability, but of course yung nutritional value din, kumbaga. Opo. 1 out of 3 po na mga bata, Sir Henry, are stunted. Ayoko naman lumihi sa ating topic kasi pag stunted po, that is the most accurate way po to determine yung nutritional status ng ating populasyon. Pero yun na nga, Ma'am Niet, Ma'am Mary, kasi ang Pinoy ang hilig kumain, magaling magluto. Anywhere in the Philippines, may mga probinsya at bayan, may mga local delicacies, may kanya-kanyang sarap na taglay. And yet, meron pa pala tayong issue ng food insecurities. Bakit ganun, Ma'am Mary? Gaya ho ng sinabi ko, sir, hindi lang ho sapat na may maibibigay o may kinakain ang ating populasyon o mga tao. Ang tanong po, is it safe? Is it nutritious? Kasi po, para po mabigay ang kaakmang or a corresponding good nutrition, kailangan po may balanse sa safe and nutritious foods. Kailangan ho mag-partner ito. Hindi ho pwedeng nutritious lang, safe lang. Dapat po magkadikit yan. Oo. Ma'am Niet, go ahead before my follow-up question. Yes, Henry. Siguro dahil na rin sa yung nangyayari ngayon na mas gugustuhin ng mga bata ang kumain sa fast food, yung ganon, or di kaya yung ating mga magsasaka para yung nasa rural areas natin, no? Imbes na yung advokasya mo, Henry, na bahay kubo, 'di ba? Mas gugustuhin kumain ng tuna, ng sardinas, yung mga ganon. Yung parang yun yung accessible kasi sa kanila. Yon. So kaya ang laki pa rin ng problema natin pagdating sa nutrition, yung nutritious aspect sa pagkain. Ma'am, tama kayo, Ma'am Niet. Tuloy gusto kong itanong, na dediretso na ako para baka makalimutan ko pa ito, Ma'am Mary, Nabanggit niyo po yung hindi sapat yung may maihain lang, hindi sapat yung masarap lang Ma'am, dalawang bagay. Paano mo matitiyak na yung ihahain mo, kasi marami nakikinig sa ating mga nanay, mga magulang ngayon. Even restaurant owner, anong Korea, may mga nakikinig riyan online and on radio, on TV. Paano ba yung paano mga basic na mga rules na dapat malaman nila at magawa nila sa pagpiprepare at sa paghahain ng pagkain? Yan muna Ma'am, ang aking unang tanong. Sa akin po ba si Ma'am Niet? Kayo, Ma'am Niet. Kayo, Ma'am. Yes. Oo. Okay. Sir at Ma'am, ang ating pagkain may tinatawag tayong food chain. Okay? Food chain. Pag sinabi natin food chain, kanina nga narinig ko sa sinasabi niyo meron tayong tinatawag na farm to table. Meron naman pong ibang konsepto, farm to fork. Yung pag-fork, yung isusubo mo na. Okay? So pag sinabi natin gusto nating magkaroon ng ligtas na pagkain, hindi lang ho sa pag-prepare yan per se. It should start from the source. At ano ho itong source? Ito yung tinatawag nating post-harvest. Kaya nga napaka-importante pong i-target natin ang farmers.
Kasi sila po yung nag-harvest. From the time that they harvest it, meron tayong tinatawag na pinoproseso nila yung pagkain. Nilalagay nila sa packaging or minamanufacture nila. And then after that, dinidistribute itong mga pagkain ito. From the distributor o yung pagta-transport, it goes to the middleman. Whether ito ay nasa supermarket, nasa sari-sari store, or nasa palengke. And then it goes to the consumer, yung mga nanay natin dyan na nagpe-prepare. So pag sinabi nating ligtas na pagkain, dapat sa lahat ng yugto na pinagdadaanan ng pagkain, kailangan i-assure natin na ligtas yung ating pagkain. So actually, journey po yan. Chain, kaya tinatawag natin food chain. Hindi lang isa, hindi lang dalawang yugto, dapat across. At kaya nga ho sinasabi namin na pagdating ng food safety, pagdating ng food security, pagbigay ng nutritious food, marami hong taong dapat na tumaya dito o maraming taong nakataya dito. Farmers, fisherfolk, producers, manufacturers, distributors, middlemen, hanggang sa magko-consume o yung tinatawag po nating consumers. Napakalaki ho ba ng kinalaman dito sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit? Kung bakit ang mga Yes. ang mga Pilipino kahit mataba, kala mo'y mataba, ay may masasakitin pala. Hindi ho ibig sabihin ng mataba, malusog, sir. Oo. Kaya nga tinatawag nating malnutrition. Mataba ka masyado, payat ka masyado. Yung opposite side of the spectrum na tinatawag po natin, it is still a form of malnutrition. At yung tanong ho kanina na sapat ba yung may makakain, dapat ho, pag ang pagkain ay hindi ligtas, magkakasakit po ang tao. Kung ang pagkain po ay hindi nutritious, magkakasakit po ang tao. Nako, Ma'am Nyet, para tuloy mas magdodobling ingat tayo ngayon, kasi Natatakot na si Sir Henry. hindi naman ho, hindi naman, ma'am. But to be brutally frank about it, is it achievable? Is it highly achievable? Itong inyo pong binabanggit na ito, bakit ko na itanong ito, Ma'am Nyet? Sapagkat sa tagal ng panahon, ano na ngayon modern age na, of course, 2026 na tayo ngayon. So meron pa palang ganito. Tayo lang ba sa buong mundo o sa Asia, dito sa Pilipinas? O kahit naman saan tayo pumunta, may food insecurities tayo? Meron naman po, sir. Meron ding unsafe food. Kaya nga po, noong 2013, isinabatas yung tinatawag nating Food Safety Act para magkaroon ng mas malawak na awareness, mas malawak na kaalaman ang population regarding po sa pagbibigay ng ligtas na pagkain. At dun po sa Food Safety Act, although 2013, 13 years ago, siguro, Ma'am Nyet, you will agree with me, bago-bago pa lang na nagkaroon ng ngipin yung batas. Kaya po ang Lead Smart naging advocacy na rin po ng Lead Smart PH na magbigay ng kaalaman dahil it is about time. Sabi po nga ninyo, digitalized na lahat ang mga paraan. So dapat mas mabigyan na talaga ng sakatuparan, mabigyan ng mas malalim o mas mabangis na ngipin ang Food Safety Act of 2013. Okay, Ma'am Nyet, go ahead. Yes, ma'am. Ma'am, yung metrics lang po, kasi gaya ng nabanggit kanina ni Sir Henry, gaano ba natin masasabi na ligtas, gaano natin masasabi na sapat yung kinakain ng bawat pamilya. So, ano po yung metrics para sabihin natin na yan ay ligtas, yan ay sapat sa nutrisyon, among others po? Kaya nga po, Ma'am Nyet, meron tayong tinatawag na training, masigasig na training, para mabigyan ng kaalaman yung mga may taya sa sinasabi nating food chain or food journey from the time na hina-harvest po yung gulay, for example, or kinakatch, yung isda sa dagat, hanggang sa ito ay maproseso, so dapat sa lahat po ng yugto
kung saan dumadaan ang pagkain. Yun yung tinatawag natin metrics. Meron silang kaalaman. So, ikaw yung producer, dapat alam mo ito. Pag pumunta ka na sa food processor or food manufacturers, dapat ito din yung kaalaman mo. Tapos pagdating mo sa ikaw ay middleman, dapat alam mo rin ito. So actually po, yung kaalaman ng kahalagahan ng food safety should be shared or dapat alam ng lahat ng may taya. Para po yung mga metrics na sinasabi natin, yung mga angkop na precautionary measures, alam ng lahat. Para pagpasa mo, passing the baton, nga, from one stakeholder, when you talk to the next, is being achieved. Is it achievable? Yes. Kailangan lang pong maging stricto tayo, maging cooperative po sa mga metrics na ito. Ma'am, ano lang ka, Henry, kasunod lang na tanong. Like for example, ma'am, sa farmers, for example, aside doon sa packaging, ano pa po ba yung, kasi ngayon parang nagiging, hindi naman uso, pero matindi din ang promotion sa paggamit ng organic, yung lesser yung chemical, among others. May mga ganito din po ba para doon sa ating food safety? Kailangan po ba good agricultural, mga GAP certified farms, mga ganun po ba ang kailangan source ng mga gulay? Ganun po. Meron ho tayong dine-develop, and I am sure we are in close collaboration with you, yung tinatawag nating National Standards for Food Safety na module. Nandyan po yung good farming practices, ano po yung acceptable levels of pesticides, for example, yung packaging, good manufacturing practices, yung mga GMP na tinatawag. Lahat naman po, meron something in place already in terms of practices, in terms of policies, ano dapat yung mga alituntunan na dapat as a farmer, ito yung aking kailangan na sundin. As a manufacturer, ito yung aking kailangang sundin. As a distributor, ito yung aking kailangang sundin. Mahirap, malaking proyekto, no, nakakalaki ng ulo. But kung kinakailangan nating maging masigasig sa pagtuturo, kaya nga napaka-importante po ng training. No? Training is the bedrock of all of this. Yung bang kukulitin mo yung ating mga nakatayang tao, yung mga stakeholders na sinasabi natin, para it can be inculcated in them, mai-imbibe nila, magiging part of who they are, yung tinatawag natin food safety. Kaya nga ito yung mantra ko, ma'am, sir, food safety is non-negotiable. So yun po yung aking simple na. May palagi tayong naririnig na you are what you eat. Yes. Ang ito lang, ma'am, I don't know kung pwede ko nang itanong ito, ma'am, with your permission. Kasi pag sinundan mo yung binabanggit po ninyo, very ideal dapat eh. Dapat talagang malinis. Yes. Simula pa lang sa pagtatanim, hanggang sa pagpapalago, hanggang sa pag-ani, hanggang sa pagsasako, pagsusupot, pagpapackaging, pagdi-deliver, pagbabalat, paggagayat, pagpapakulo, pagluluto, hanggang sa maihain. Dapat ideally malinis, tansyado mo yung kung ano yung nutrients and substance na kasama ron sa pagkain. Ma'am, ano ba ito? Very challenging ba ito? Ano ang challenge na nagpapahirap? Bakit hindi ito nagiging anong tawag dito? Doable and achievable? Ma'am Mary. Okay. May narinig po ako sa inyong mindset. Napaka-importante na may mindset tayo. Hindi ho natin makontrol ang mindset ng bawat isa. Yun po yung napakalaking challenge para maitupad natin, to achieve, no? Yung tinatawag natin very idealistic na setup towards promoting, towards making Food Safety Act work.
Okay? So sa akin lang po, kaya nga po may mga stakeholders tayo. So for example, magbibigay po ako ng senaryo. From harvesting, medyo may sablay yung farmer. Pagdating po dun sa processor, the processor can actually mitigate. Pwede ko niyang harangin kung ano man yung sablay na nangyari sa farmer. And he can, or the processor can correct that. That sablay dun sa pagmamanufacturer. For example, pagdating naman sa manufacturer, may sablay naman, kunyari, may glitch. Pagdating doon sa distributor, pwede din naman sigurong i-correct until makarating sa tinatawag nating kakainin na. Kaya nga sabi ko, ang food safety, lahat po tayo may taya, lahat po tayo may responsibilidad to make it work. We're living in a world whereas instant quote unquote ano na yan parang yan na ang new norm ngayon, kaya ang hirap kasing sa sobrang bilis na ng takbo ng ating pamumuhay ngayon, sa dami na natin ngayong hinaharap, kinakailangan mabilisan para madali kang makapagtrabaho, kumita. Paano yun, ma'am, ngayon? Kasi halimbawa, ma'am Nyet, yung 45 days dati na manok. Ngayon, if I'm not mistaken, mayroon ng 29 days. Tapos yung itlog dati, yung itlog na kinakain natin, magmi-mate yung tandang saka yung inahin. Malusog yung itlog na kakainin natin, duko na kukuhanin natin sa pugad. Pero yung itlog ngayon, galing na lang sa patuka at saka sa gamot. Yung mga bagay na yan, Ma'am Mary, hindi ba dapat makita yan, mapagtuunan ng pansin yan? O yan ba mga binabanggit ko na yan, instant na yan, instant itlog, mabilis na paglago ng manok? Yan ba'y sinasang-ayunan ninyo mga food expert? Food tech. Actually, food science, the science of food technology is very dynamic. Okay? Marami ho tayong kinoconsider na objectives, di ba? Una nga, food security. We want the population to be food secure. How do we make food available so that we are able to address yung tinatawag natin food security? Kaya nga marami tayong mga scientific breakthroughs. Sometimes it can be helpful, sometimes it has to have consequences. One glaring example is yung ating genetic modified organism o yung tinatawag natin GMO. Kaya nga yung sabi nga natin, yung 45 days na chicken, pwedeng 29, that is as a result of GMOs. Ngayon, ang GMOs po is a subject of a lot of debates. Yeah. Okay? It really depends at the end of the day, ano ba yung gusto nating i-achieve? That is the reason why we have this. Yung mga siyensa or yung mga pesticides, how they are able to improve it. But as a consequence of that improvement, ito po yung nangyayari. So, we are faced, sabi mo nga, we are faced with a lot of challenges because we want to achieve the bigger picture, and that is food safety and food security. But meron po tayong mga kailangang isugal, meron tayong kailangan i-compromise. Yan po yung term. So, nandyan po yung difficulty. Even in the field of food science, sa mga napupuntahan ko pong mga international conferences, hindi lang po Philippines ang may problema. Even first world countries have problems like this. But it really depends on what we want to achieve at the end of the day. Yeah. Ma'am, you do, bago tayo mag-commercial, baka may tanong muna kayo. Yes, Henry, kasi parang may nabasa din ako, may mga nakikita ako sa social media. Yung ngang myth
alam niyo yung meat can already be grown in petri dishes. Yung gano'n, no? Basically because yung sinasabi nga ni ma'am na yung question na yung security in terms of dami ng pakakainin, yung availability ng pagkain. Kaya yung nabanggit ni ma'am na it's a debate right now, no? Ano ba ang i-address natin? Hunger or malnutrition? Yung gano'n, no? So may mga ganong klaseng usapin. Pero ma'am, balik tayo sa Lead Smart PH. Okay. Oh, yes, ma'am. Open po ba yung inyong mga training programs kahit kanino? Libre po ba ito? At sino-sino yung mga pwedeng matrain? Ma'am, bago niyo Alam niyo, sagutin ma'am- yan, we will be back after the break. Let's pause for a commercial break. Hanging question right after this. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung gumagana, ipinakikinabangan ng tao. Bakit ka pa mag-iisip? Di mangungka ka na lang. What's ironic about this? Itutuloy na lang. If your tax base is horizontal, you don't need to go vertical. Mag-demand kayo. You should demand. Mag-demand kayo. Better services, better leaders. And this is not an advocacy. We mean it. We practice it. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From
The hottest hits. Exclusive interviews. Kilig to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga expert. Techno tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Ang food safety ay susi sa mas malusog na pamilya, mas maunlad na kabuhayan at mas matatag na ekonomiya. Kapag ligtas ang pagkain, mas masigla ang bawat isa, mas produktibo ang mga magsasaka at mangingisda, at mas malawak ang oportunidad sa merkado. Sa gitna ng paglaki ng populasyon, pagbabago ng klima at aktibong food trade, food safety ang susi sa masaganang kinabukasan. Sa pagkaing ligtas, pamilya'y malusog at malakas. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Alright, let's go back to the program. Ma'am Nyet, yung inyong hanging question ninyo ulit. Come again, please. Yes, Ka Henry. Bali, Ma'am Jude or Ma'am Mary Jude. Yung pong trainings naman ng Lead Smart PH, ito po ba ay libre? Saan po ito ginaganap? Paano po kayo nako-contact? At ano-anong klaseng mga training programs po yung inyong ibinibigay? Unang-una po, Ma'am Nyet, libre po ang nais na ang layunin namin ay makapagbigay ng libreng kaalaman sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga farmers at SMEs. Ang mission vision po ng Lead Smart PH ay makarating po kami sa 5,000, more than 5,000 farmers by 2030. Okay? Yan po yung aming tall order for the day. Marami na po kaming modules na isagawa, ready to be rolled out. Ito po yung basic food safety for food handlers. Meron po tayong Food Safety Orientation Act na module. Meron din po tayong foodborne illnesses. Kasi po pag ang pagkain ay hindi ligtas, ang pangkaraniwang impact o epekto po ito, yung tinatawag natin foodborne illness. Meron din po kaming module dun sa hazard analysis critical control points, yung HACCP. Doon po yung natatrain na kung anong part of the food chain o yung tinatawag natin mga yugto na kailangan meron tayong hazard analysis para alam na hindi ito magandang gawin dahil magiging hindi ligtas ang pagkain. At meron po tayong tinatawag na food safety compliance training. Yun po yung mga existing modules na pwede namin ipamahagi. Pwede ho itong face-to-face, depende ho sa pangangailangan. Meron po tayong e-learning at meron po tayong online training. Ang Lead Smart po ay pwede nyo puntahan sa Facebook. May Facebook page po ang Lead Smart. Pwede ding email. Meron tayong admin@leadsmartph.com at meron po kaming cellphone number 0995-418-5058. Yun po. Ayan, nakalagay po sa ating screen kung saan po pwedeng mag-reach out. Ma'am Mary, sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga nanay ng tahanan, yung mga nagpi-prepare ng food, para lang siguro maliliit na tips lang. Kasi baka mahirap na sa kanila yung malaman pa kung ito bang bibilhin nilang kangkong ay saan tinanim, sino nagtanim, paano yung bibilhin nilang kamakong. Doon na lang sa paraan ho ng pagluluto at pagpiprepare. Paano magiging paano gagawing healthy ni nanay na healthy yung kanyang ihahanda sa hapagkainan? Mga basic lang. Unang-una ho, dapat tama yung paghugas.
Kung kinakailangan hugasan yung pagkain, hugasan ng mabuti. Kung kinakailangan matagalang pagluluto, kailangan matagalang pagluluto, may akmang temperatura. So pag sinabing kailangan iprito, pag prinito mo ng akma, you actually destroy all the tinatawag nating disease-causing microorganism. Tapos po yung pag-store. Okay? So kailangan tama po yung pagtago sa pagkain. Yan po yung mga tips na pwede ko ipamahagi sa ating mga nanay. Tamang pagtatago, yung tinatawag nating storage. Pre-cooking preparation, napaka-importante. Hugasan ang mga pagkain kailangang hugasan at yung tama or akmang pagluluto. Okay. Yan po yung practical tips para po maiwasan yung tinatawag nating kaligtasan o hindi para maiano yung kaligtasan na pagkain kinakain. Ma'am, ito yung mga myth myth ba ito or pwedeng totoo? Pag dumaan na daw sa apoy, hindi, kahit ba yan hilaw, kahit ba yan madumi, hugasan mo lang yan. Pag dumaan na yan sa apoy, pag napakuluan na yan, pag nainitan na yan, tanggal na ang mikrobyo niyan. Kaya nga, sir, may tinatawag tayong tamang temperatura, tamang paghuhugas, hindi porkeng winasiwas mo na sa tubig, okay na yon. Okay? Lalo-lalo na yung mga prutas at gulay natin na maraming singit-singit, na minsan nandun nakalagay yung mga mikrobyo na kung hindi mo hindi maayos meron pa rin tsansa na maging hindi ligtas ang pagkain. Ma'am, tinola. Okay. Tinola, sinigang, nilaga, gaano katagal ang pagpapakulo dapat? Basta ganito po, depende kung ano yung inyong, usually ang pinapakuluan muna ay yung meat o yung isda. Okay? Pag malambot na yung meat, pag okay na yung isda, lagyan mo ng vegetables, blanching. Basta medyo lanta na yung vegetable, then that is already safe to eat. Okay. Ma'am, Ka-Henry, may tatanong lang ako. Yung kasi, di ba, ang Pilipino po kasi, ang hiling nung mga tira-tirang pagkain, ilalagay sa ref. Yung ganon. Ma'am, ilang araw usually kailangan yung pagkain na nandun lang siya sa ref? Tapos, pwede na ulit initin or kainin, yung ganon. Depende sa klase ng pagkain. Pag meats po, maximum of 5 days. Maximum of 5 days. Pag mga vegetables, cooked vegetables, maximum of 2 to 3 days. Hindi po pwede porque naka-ref na, pwede na pong forever. Meron pong tinatawag natin shelf life. Ayan. Shelf life po. Kahit na i-ref ninyo, may shelf life pa rin yung mga pagkain tinatago natin sa ref. Yung so hindi po... Ma'am, yung shelf life, kahit daw expired na ngayon, pwede pa. May ilang araw pa daw. May ilang araw pa. Meron kasi nakalagay naman daw po best before. Yes. Ngayon po yung FDA, nagkakagulo din sila sa FDA kung ano ba ang mas angkop, expiration date or best before date. Pag sinabi ho nating best before, which is commonly used right now, pag lumampas ka na ba sa best before, mamamatay na ba yung kakain? Hindi. Pag sinabing best before, that best before date guarantees optimum quality. Pag sinabi natin it guarantees optimum quality, masarap pa yung amoy, maganda pa yung texture, hindi pa maanta. Ito yung mga best before. When you exceed best before, yung kalidad po ng pagkain bumababa na as the days go by. So, will it kill you? No, for as long as wala pong mold infestation, for as long as walang microbial infestation, kumbaga, itsura pa lang medyo brownish na, hindi pa naman po nakakapatay yung brownish na arena, kunyari, no? Or ano. Pero pag moldy na, pag may microbial infestation, as from my point of view, ma'am, hindi naman siya dapat. last Ano question. yung expired, Ka-Henry? Yung expiry, ma'am, yun. Yun nga po, yung pag sinabi kasing expired, that is a big statement. Pag expired, it ends
it ends the life of the food. Expired, you should not eat it anymore. Ma'am, Kaya we are very cautious as to how to communicate to the consumer the shelf life of the food. okay. Ma'am, last question from my end. Marami kami naku, sana may part 2 ito. Pero ma'am, last na lang. Gaano ka sa isang linggo dapat kumain lamang ng fast food or instant? Kasi mayroon talagang araw-araw, every other day. Dadaan na lang sa mga fast food kasi wala nang time magluto, wala nang time maggulay. Alam niyo sir, lahat ng pagkain meets its nutritional needs. Kunyari, kumain ka ng fast food, it will give you calories that the body needs. If you eat noodles, it will give you the calories that you need and some nutrients kung yung noodles na yan, fortified. But sabi nga natin, too much of everything is not healthy. So in terms of how much per day or per week, sa akin lang pong point of view, I will allow for once a week of noodles, kahit na mataas po ang sodium natin. Diyan ho kami nag-aaway ng mga anak ko kasi I discourage them dahil nga, but because lifestyle, mami, kailangan po, wala na kami oras magluto. But we can also be mindful. Kahit na fast food yan, we can actually be mindful kung kahit na fast food yan, if medyo healthy naman siya, then it will suffice rather than not being nourished. Kasi yung fast foods na yan, kahit na mataas siya sa cholesterol, kahit mataas siya sa sodium, it can still meet a nutritional requirement. Meron siyang protina. Example, hamburger. Bread has carbohydrates. I will ask for a part 2 of our discussion. Kasi baka pwedeng magsagawa na tayo, ma'am, on air ng food safety. Parang bang nagtuturo na tayo. Hindi na yung kumbaga mag-lesson plan na tayo na mami, hindi ba module of food safety act? Baka pwedeng bigyan nyo kami ng isang module and let's discuss it on air kahit para may ma-share tayo na mabilis sa ating mga kababayan. Tungkol sa food safety. Introduction pa lang to, Yes. Ma'am Mary, salamat po for joining us this afternoon. Salamat din po. Yes, salamat ma'am. At gaya nga po na nabanggit ni Ka Henry, sana may pangalawa of which meron na tayong pagtuturo, no? Oo, kasi parang intro pa lang tong ginawa natin, Ka Henry. Yan. Ma'am, thank you. Thank you po so much. Salamat po sa Lead Smart PH. Thank you po. Ma'am Nyet? Yes, Ka Henry. Yes po, mag-enroll sa libreng online courses sa aming e-learning portal, www.elearn.e-extension.gov.ph. Learning videos po sa YouTube channel ng ATI Central Office. I-follow kami sa aming mga social media pages. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang, Ka Henry. Maraming salamat. Happy Saturday, everyone. Thank you. Happy Saturday, Ma'am Nyet. Sumayin nyo na ang Agri Ascenso. Ako po si Henry Uri. Bye! Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Ascenso. This Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko.